Hindi ka pani-paniwalang pangyayari. Posible ba? Talaga ito? 12 mayayaman at kabilang sa mataas na antas ng lipunan sa New York ang nagsimulang tumangging umuwi matapos lamang gumugol ng 5 araw sa Maynila. Si Catherine Hamilton, 72 taong gulang, isang Wall Street investment banker, ay biglang humawak sa aking braso at sumigaw habang papalabas ng isang 7.11 sa Bonifacio Global City bandang alas 11 ng gabi. Ayaw ko nang umuwi. Hinding-hindi ako babalik sa Amerika. John 9:9. About. Alam ba ninyo? Ang katotohanan na ang mga Amerikanang kabilang sa upper class na habambuhay na namuhay ng walang kakulangan sa mga eksklusibong komunidad sa New York ay nagsimulang umiyak ilang oras lang pagtapak nila sa lupa ng Pilipinas ay isang nakakagulat na sistema na aking nasaksihan. Ang kaligtasan na nagpapahintulot sa isang 70 taong gulang na babae na mag-isa lang na pumunta sa isang convenience store hating gabi. At ang hindi kapani-paniwalang gastos sa ospital na kanilang naranasan, ang halaga ng healthcare sa Amerika ay nakamamatay. Ito ang mga salitang nanggaling sa nanginginig na tinig ng isang dating Filipinang nurse, 75 taong gulang, na nagdulot ng malaking pagyanig sa industriya ng pangangalagang pangkalusugan ng Amerika pag-uwi nila. Gaano karaming pera ang nasasayang at pinabayaran sa mga pasyenteng ginamot ng aking asawa sa loob ng 30 taon? Ano ba talaga ang nakita nila sa Maynila? Bakit umiiyak at ayaw bumalik ang mga babaeng ito na naniniwala sa buong buhay nila na sila ay naninirahan sa pinakamayaman at pinakaligtas na bansa sa mundo? Ang 5 araw na record na ito ay naglantad sa madilim na bahagi ng lipunang Amerikano, naging cover story ng The New York Times at naging paksa ng isang espesyal na programa ng CNN. Ngayon, ikukuwento ko sa inyo ang detalyadong pahayag ng isang Filipino-American na tour guide na direktang kasama nila sa 5 nakakagulat na araw na iyon. Bago ako magsimula, malaking tulong ang inyong like at subscription para maipakita ko pa ang katotohanan ng Pilipinas. Kumusta? Ang pangalan ko ay Ate Maya. Nagtatrabaho ako bilang isang premium interpreter, tour guide sa pagitan ng New York at Maynila sa loob ng 15 taon. Nag-aral ako sa Columbia University, nanirahan sa New York ng 10 taon at nakapaghatid na ng mahigit 10 grupo ng American elite sa Pilipinas bawat taon. Ngunit ang 5 araw noong Nobyembre ng nakaraang taon ang naging pinakanakakagulat, pinakanakakaantig at pinakaipinagmamalaki kong karanasan sa aking 15 taong karera. Iyon ay gabi ng Huwebes, Nobyembre 15, 2024. Naghihintay ako sa arrival lobby ng NAIA Terminal 3 na tumanggap ng isang urgent request bandang alas 10 ng gabi. Tumunog ang telepono ko, galing sa manager ng travel agency. Ate Maya, espesyal ang mga kliyente natin ngayon. Lahat sila ay kabilang sa top 1% ng Upper East Side ng New York. Ang kanilang net worth ay hindi bababa sa 100 million bawat isa. Ang edad nila ay 65 hanggang 75. Nanggaling sila sa Singapore. Dahil sa blizzard sa East Coast ng Amerika, isinara ang JFK Airport kaya napilitan silang dumaan muna sa Maynila. Ngunit may problema. Kailangan nilang manatili ng minimum na 5 araw sa Maynila dahil sa koneksyon ng flight at sila ay lubhang irritable ngayon. Ito ang unang beses sa buhay nila na napilitan silang manatili sa Asia nang walang plano kaya kailangan natin ng perpektong serbisyo. Kahit isang pagkakamali, ang reklamo ay magiging international incident. Bumuntong hininga ako. May gut feeling ako na ito ang magiging pinakamahirap na trabaho sa aking 15 taong karera. Alas 11:15 ng gabi, bumukas ang arrival gate. Napahinga ako nang makita ko ang 12 babae na lumabas. Lahat sila ay nakasuot ng damit at accessories na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. May Hermes Birkin, Kelly, Chanel tweed suits, Cartier bracelets, para silang dumating sa isang gala night sa Metropolitan Museum sa gitna ng airport. Ngunit ang kanilang mga mukha ay puno ng galit at pangamba. Ang nangunguna ay si Catherine Hamilton, 72, 5'57" ang taas. Perpekto ang pagkakaayos ng kanyang silver hair, nakasuot ng itim na Chanel suit at may diamond necklace sa leeg na aabot sa 10.4 million. Ang kanyang asawa ay dating vice chairman ng Goldman Sachs
at ang kanyang total assets ay tinatayang nasa 600 million pataas. Nang makita ako ni Catherine, matalim siyang nagsalita. Ikaw ba ang guide? Marunong ka ba talagang mag-English? Nasa pinakamasamang sitwasyon kami ngayon. Ang manatili sa Maynila ng 5 araw ay ang pinakamasamang nangyari sa buhay ko. Dalhin mo na kami sa isang disenteng hotel sa lalong madaling panahon. Sumunod si Margaret Stevenson, 68, dating federal prosecutor at kasalukuyang pinuno ng pinakamalaking human rights organization sa Amerika. Nakasuot siya ng Gucci pantsuit at Prada bag at halatang hindi siya nasisiyahan. Ligtas ba ang Maynila? Nabalitaan ko na ang mga malalaking lungsod sa Asia ay maraming krimen at sa edad naming ito, sa isang lugar na hindi kami nakakaintindi ng wika at hindi namin alam ang sistema ng healthcare, sa loob ng 5 araw, nagpatuloy si Elizabeth Windsor, 75. Siya ang asawa ng isang kilalang cardiologist at board member ng New York Philharmonic. Nakasuot siya ng Dior dress at Hermes scarf at halatang pagod na pagod siya. Sa totoo lang, lahat kami ay may problema sa kalusugan, sakit sa puso, diabetes, high blood pressure. Talaga bang mapagkakatiwalaan ang mga ospital sa Maynila? Sa tingin ko ay hindi aabot sa antas ng Amerika ang kanilang medical standard. Idinagdag ni Beverly Rockefeller, 70, isang kamag-anak ng sikat na Rockefeller family, at paano ang sanitation? Paano kung ma-food poison kami sa pagkain sa Asia? Sa edad namin, ito ay maaaring maging banta sa buhay. Ang iba pang miyembro ay nagpahayag din ng kanilang pangamba at reklamo. Ang nakasulat sa mukha nilang lahat ay isang malinaw na takot. Bakit kailangan naming manatili sa isang developing region tulad ng Asia? Bumuntong hininga ako at sumagot ng may pinakamahusay na profesionalismo at kahinahunan. Huwag kayong mag-alala. Ang Maynila, lalo na ang Makati, BGC, ay isa sa pinakaligtas, pinakamalinis at may pinakamataas na medical standard na lungsod. Mas ligtas at mas komportable pa siguro ito kaysa New York. Ngunit sinasabi ng kanilang mga mata, hindi maaari yan. Si Catherine ay nagpakita ng mapangasar na ngiti. Mas ligtas kaysa New York? Ang New York ang sentro ng mundo? Hindi pwedeng lampasan iyan ng isang lungsod sa Asia? Sa sandaling iyon, naisip ko, balang araw, babagsak ang inyong pananaw sa mundo. At hindi na ninyo kailanman matitingnan ang Amerika sa parehong paraan. At ganoon nga ang nangyari. Habang kinukuha namin ang bagahe, dumaan sa customs at papunta sa arrival lobby, patuloy ang kanilang reklamo. Talaga bang international airport ito? Malinis ba ang mga banyo? Gusto ko nang pumunta sa hotel, isang bangungot ang biyahe na ito. Ngunit nang huminto sila sa banyo, nagkaroon ng unang lamat sa kanilang pagdududa. 5 minuto ang lumipas, lumabas si Elizabeth na may hindi makapaniwalang ekspresyon. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi ka panipaniwala, ito ba talaga ang public restroom sa airport? Ang iba pang miyembro ay sunod-sunod na lumabas ng banyo. Lahat ay tulala. Nanginginig ang boses ni Margaret. Ang toilet seat ay malinis, may bidet na gumagana ng perpekto. Ang kalinisan ay parang sa luxury hotel. At higit sa lahat, mas malinis pa kaysa sa hotel. Idinagdag ni Beverly, ang banyo sa JFK Airport ay madumi, mabaho, basa ang sahig at walang toilet paper. Ngunit dito, bulong ni Catherine, ito ba ang airport sa Asia? Ngumiti ako, ito pa lang ang simula. Nagpunta kami sa hotel car service stand. Nagbook ako ng isang regular na executive sedan, hindi pang VIP, dahil gusto kong maranasan nila ang karaniwang serbisyo sa Pilipinas. Dumating ang sasakyan, isang itim na Toyota Alphard. Bumaba ang driver at yumuko ng malalim. Siya ay isang lalaki na malapit ng 70, nakaputing guantes, nakaasul na uniforme at perpektong inayos ang sarili. At nakakagulat, bumati siya sa hindi perpekto ngunit naiintindihan na Ingles. Good evening ladies, welcome to Maynila. Maingat na inilagay ng driver ang bawat maleta sa trunk, binuksan ang pinto ng likuran, at sinigurong komportable ang bawat isa sa pagpasok. Pumasok sila sa loob at nanigas. Ang loob ng kotse ay perpektong malinis, parang bago. Ang mga upuan ay may puting lace cover sa headrest at walang kahit isang piraso ng basura sa sahig. May bahagyang mabangong amoy,
Para silang nakaupo sa lobby ng isang high-end hotel, bulong ni Margaret sa akin. Ang taxi sa New York ay mabaho, madumi, punit ang upuan, at bastos ang driver. Ano ito? Ang mas nakakagulat ay ang serbisyo ng driver. Sa bawat paghinto sa traffic light, tinitingnan niya kami sa rearview mirror at nagtatanong sa Ingles. Aircon okay? Music kailangan? Window bukas? At ipinaliwanag niya ang ruta mula Naiya patungong Makati sa simpleng Ingles. Skyway gamitin, mga 30 minutes. Magandang light view makikita. Ang isang 70 taong gulang na Filipino driver ay nagpapakita ng ganitong pag-iingat at nagsisikap magsalita ng Ingles. Ang 12 babae ay nawalan ng salita sa tagpong ito. Pumasok ang sasakyan sa Skyway. Ang night view ng Maynila ay bumungad sa labas ng bintana, perpektong inayos ang kalsada, walang katapusang ilaw ng mga skyscrapers, magagandang neon signs. At higit sa lahat, kahit pasado alas 11 na ng gabi, maliwanag at punong-puno ng buhay ang syudad. Nanginginig ang boses ni Beverly. Ito ba ang lungsod sa Asia? Hindi ba ito mas maganda kaysa Manhattan? Idinikit ni Elizabeth ang mukha niya sa bintana at nagsalita. Tingnan niyo yan, may babaeng naglalakad mag-isa. Sa ganito kalalim na gabi, naglalakad habang nagse-cellphone. Walang takot na makikita. Sa kalye, may mga batang babae talagang lumalabas sa convenience store. Mga babaeng naka-business attire na pauwi galing sa trabaho. Walang sino man ang nag-iingat sa paligid. Walang nagmamadali. Tulala si Margaret. Sa New York, ang isang babaeng naglalakad mag-isa sa oras na ito ay suicide. Hindi ko pinapayagan ang anak ko na lumabas ng mag-isa pagkatapos ng alas 8 ng gabi. Habang nakatingin sa labas ng bintana, mahinang nagsalita si Catherine. Nagkamali ba kami? Alas 11 sabay-sama ng gabi, dumating kami sa Makati Shangri-La Hotel. Nang kami ay bababa, naunang bumaba ang driver, inalalayan ang kamay ng bawat isa para makababa ng ligtas. Isang 70 taong gulang na driver ang inaalalayan ang kamay ng 70 taong gulang na pasahero na parang inaalagaan ang isang prinsesa at maingat niyang binaba ang bawat maleta at dinala sa entrance ng hotel. Nang kami ay magbabayad, may mas nakakagulat na nangyari. Ang metro ay nagpakita ng U800. Iyon ay humigit kumulang talam 15. Nagsalita si Elizabeth. Mula airport patungong Manhattan, ang taxi ay hindi bababa sa 70 at iyon ay may 10th ng kalinisan na ito at 10th ng serbisyong ito. Ang driver ay yumuko ng maingat at nagsalita sa Ingles. Enjoy your stay in Maynila, ma'am. God bless po. At binantayan niya kami hanggang sa makapasok kami ng tuluyan sa hotel. Pagkatapos umalis ng sasakyan, bumulong si Catherine. Mas matanda pa sa amin ang driver na iyon, ngunit ang paraan ng kanyang pagtatrabaho, ang kanyang pride. Ano ang pinagkaiba niya sa mga driver ng taxi sa New York na bastos, sumisigaw at humihingi ng tip? Pumasok kami sa entrance ng hotel. Ang doorman ay yumuko ng malalim at bumati sa perpektong Ingles. Good evening ladies. Welcome to Makati Shangri-La. Nakakapagod po ang inyong biyahe. Ang lobby ay maganda, malinis at tahimik. Kahit hating gabi na, lahat ng staff ay nakangiti at walang bahid ng pagod. Sa front desk, may mas matinding shock na naghihintay. Ang babaeng staff na nag-asikaso sa check-in, na sa tingin ko ay nasa late 40s, ay nagbigay ng serbisyong may perpektong Ingles at nakakagulat na malasakit. Ma'am, pagkatapos ng mahaba ninyong biyahe, isinasaalang-alang po namin ang edad at kalagayan ng inyong kalusugan kaya naghanda kami ng ilang espesyal na precaution para sa inyo. Una, lahat ng kwarto ninyo ay nasa lower floors at malapit sa elevator. Inaasikaso po namin ito para makalikas agad kung sakaling may emergency. Nagdagdag po kami ng safety grab bars sa lahat ng bathroom ng kwarto. Mayroon din po kaming blood pressure monitor at thermometer sa bawat kwarto. May gabay din po sa inyong kwarto na may listahan ng emergency contacts sa Ingles, impormasyon ng kalapit na ospital at lokasyon ng pharmacy. Para sa agahan, may option po kami para sa low sugar at low salt na pagkain. Pakisabi lang po sa amin. Nanginginig ang boses ni Beverly nang magtanong, paano ninyo nalaman ang edad at kalagayan ng kalusugan namin? Ngumiti ng may pagmamahal ang staff.
Tiningnan po namin ang edad ninyo sa reservation information at inihanda namin ang mga pangangailangan na karaniwang kailangan ng mga nakatatanda. Ito po ang basic ng Filipino hospitality. Tulala si Margaret. Kahit sa 5-star hotel sa New York, hindi kami nakatanggap ng ganitong special care. Dinala kami sa kuwarto. Sumama ako sa kuwarto ni Catherine. Nang buksan ang pinto, huminto si Catherine. Ang kuwarto ay perpektong malinis, may calm lighting, at tanaw ang night view ng Makati. Ngunit ang talagang humanga kay Catherine ay ang masusing detalye ng pag-aalaga. Ang taas ng kama ay inayos sa tamang taas para madaling makabangon ang mga matatanda. Walang tripping hazard sa daanan patungong bathroom. Ang grab bars ay inilagay sa perpektong posisyon tulad ng inihanda. Ang toilet ay may latest bidet. May non-slip mat sa bathtub. Ang telepono sa kwarto ay may malaking label na nakasulat sa Ingles na emergency contact. At sa desk, may nakalagay na senior care guide na nakasulat sa Ingles. Ang gabay ay nakakagulat na detalyado. Kalapit na ospital, pharmacy, ligtas na walking routes, senior-friendly na mga restaurant, lahat ay nakasulat. Umupo si Catherine sa kama, tumingin sa paligid at biglang umiyak. Bakit? Tanong ko ng marahan. Ma'am Catherine, pinunasan niya ang luha at nagsalita. Ang net worth ko ay 600 million pataas. Maraming beses na akong tumira sa pinakamamahaling hotel sa New York. Ngunit walang sinuman ang nag-alala sa edad ko. Walang sinuman ang nag-isip na baka madapa ako. Walang sinuman ang nag-isip na baka kailangan ko ng emergency. Ngunit dito, bago pa ako magbayad, sinsero silang nag-aalala para sa akin. Ano ba talaga ito? Nang gabing iyon, hindi tumigil ang cellphone ko sa pagtunog. Sunod-sunod ang tawag mula sa 12 babae. Ang ganda ng kwarto. Hindi ka pani-paniwala ang toilet. Ang grab bar sa bathroom ay nasa perpektong posisyon. Ang kama ay nasa tamang taas para madaling bumangon. At nakita ko sa labas ng bintana, may babaeng naglalakad mag-isa. Alas 12:30 na ng hating gabi. Alas 12:30 ng hating gabi. Tumawag sa akin si Catherine. Ate Maya, patawarin mo ako. Gabi na, pero gusto kong marinig mo. Nanginginig ang boses niya. Nakatingin ako ngayon sa labas ng bintana. Alas 12:30 na, pero may mga tao pa rin sa kalye. May babaeng nag-iisa na pumapasok sa convenience store. May dalagang estudyante na nakikinig ng earphone at naglalakad ng walang pag-iingat. Sa New York, hindi mo maiisip na ang isang babae ay lalabas ng mag-isa sa ganitong oras. Ang apo ko ay 20 taong gulang, ngunit hinding-hindi ko siya pinapayagan na lumabas ng mag-isa pagkatapos ng alas 8. Kailangang tawagan ko ng taxi na door-to-door dahil sa panganib. Ngunit dito, may matatanda pang ang babae na naglalakad mag-isa. May naglalakad pang ang nagpapasyal sa aso, walang natatakot, walang nagmamadali. At nagsimula siyang umiyak. Ano ba talaga ang nawawala sa amin ng mga Amerikano? Kami dapat ang pinakamayamang bansa sa mundo. Ngunit bakit hindi kami? Sa edad na 70, makapaglakad ng malaya sa gabi. Marami kaming pera, ngunit hindi namin mabibili ang kaligtasan, hindi namin mabibili ang kalayaan, hindi namin mabibili ang kapayapaan na ito. Hindi ako nakasagot. Nakikinig lang ako sa boses niya na umiiyak sa kabilang linya. At sa sandaling iyon, sigurado ako, ang buhay nila ay tuluyang magbabago sa loob ng 5 araw na ito at magdudulot ito ng malaking impact sa lipunang Amerikano. Kinabukasan, alas 7 ng umaga. Ang usapan namin ay alas 9, ngunit alas 7 pa lang, tumawag na ang lahat. Gising na kami! Gusto na naming makita ang Maynila. Umalis na tayo agad. Ang mukha nilang puno ng pangamba at reklamo kagabi ay tuluyang nawala na palitan ng kasiyahan at pag-asa. Nag-agahan kami sa hotel-restaurant. Ang buffet ay Filipino at Western, ngunit ang nilalaman nito ay humanga sa lahat. Ang nakakagulat lalo ay ang detalyadong paliwanag sa Ingles sa bawat pagkain. Ang sinangag na ito ay may low sodium at high fiber, mabuti para sa digestive system. Ang daing na ito ay mayaman sa omega 3 fatty acids, perpekto para sa sakit sa puso. Ang saging na lakatan ay mataas sa potassium, nakakatulong sa blood pressure. May mga staff pa na may nutritionist qualification
na umiikot at nagbibigay ng individual consultation. Nagtanong si Elizabeth, asawa ng cardiologist. Ang asawa ko ay isang cardiologist at alam ko ang tungkol sa medicine. Ang mga pagkain ito ay perpekto. Low calorie, low sodium, high omega-3, mas mahusay pa sa Western meal ng Amerika. Ang agahan sa hotel sa New York ay bacon, sausage, pancakes, syrup, lahat ay high calorie at masama sa kalusugan. Ngunit dito, lahat ng opsyon ay healthy. Idinagdag ni Margaret, at masarap pa. Akala ko ang healthy food ay walang lasa, pero ito. Pagkatapos ng agahan, ipinaliwanag ko ang plano namin para sa araw na iyon. Ngayon, mararanasan ninyo ang public transportation ng Maynila. Sasakay tayo sa MRT. Nanigas ang mukha ng lahat. Sabi ni Catherine, MRT? Kami? Kami na habang buhay na naglalakbay gamit ang chauffeur-driven car? Ngumiti ako. Para malaman ninyo ang totoong Pilipinas, mahalagang maranasan ninyo ang transportasyon na ginagamit ng mga mamamayan araw-araw. Mangyaring maranasan ninyo ang MRT ng Maynila na hinahangaan ng mundo. Bagamat nag-aalangan, pumayag silang lahat. Dumating kami sa MRT Ayala Station. Nang makita ni Beverly na may masamang tuhod, ang hagdan, nag-alala siya. Ngunit agad naming nakita ang sign para sa elevator at escalator. Isang station attendant ang agad lumapit nang makita kami. Siya ay isang lalaki na nasa 50s. Mga dayuhan po ba kayo? Saan po kayo pupunta? Nandoon po ang elevator. Aalalayan ko po kayo. Maingat niya kaming dinala sa elevator, kinumpirma ang aming destinasyon, at ipinaliwanag kung aling platform ang pupuntahan. Sa simpleng Ingles, tulala si Margaret sa akin. Sa New York subway, hinding-hindi lalapit ang station attendant para tulungan ang isang dayuhan. Pagbaba namin sa platform gamit ang elevator, nawalan ng salita ang lahat. Ang loob ng istasyon ay hindi kapani-paniwalang malinis. Ang sahig ay makintab, malinis ang mga dingding, at walang kahit isang basura. Ang ilaw ay maliwanag, parang shopping mall kaysa subway. Nanginginig si Elizabeth. Ang New York subway ay madilim, madumi, mabaho, puno ng graffiti ang dingding at may mga homeless na natutulog. Ngunit dito, pagdating namin sa platform, may mas nakakagulat na tagpo. Marami ang tao dahil sa rush hour, ngunit lahat ay nakapila ng maayos sa dalawang hilera. Sinusunod nila ang markers sa sahig. Hindi makapaniwala si Beverly. Hindi totoo yan. Walang nagtutulakan, walang sumisingit. Dumating ang tren. Nang bumukas ang pinto, natural na naghiwalay ang mga tao sa magkabilang gilid, gumawa ng daan para sa mga bababa. Nang makababa na ang lahat, saka pa lang sila nagsimulang sumakay. Hinawakan ni Margaret ang braso ko. Hindi ka pani-paniwala. Sa New York subway, pagbukas ng pinto, nagtutulakan at nagsisiksikan sila. Ano ang disiplina na ito? Nang sumakay kami, may mas nakakagulat na nangyari. Nang makita ng mga young professionals ang aming grupo ng matatanda, nagsimula silang magbigay ng upuan. Isang lalaki na sa tingin ko ay nasa 20s ang natural na tumayo at nag-alok ng upuan kay Catherine. Please, sit down po. Nagulat si Catherine at paulit-ulit na nagpasalamat. Sa susunod na istasyon, sumakay ang isang matandang lalaki na may tungkod. Agad na tumayo ang isang lalaking estudyante na sa tingin ko ay nasa high school at nag-alok ng upuan, hindi sa pilitan, kundi natural na ginawa. May luha sa mata ni Elizabeth. 70 taon na akong nabuhay sa New York. Ilang libong beses na akong sumakay sa subway. Ngunit kahit minsan hindi ko nakita na nagbigay ng upuan ang mga bata sa matatanda. Ang loob ng tren ay puno ng sorpresa. Kahit rush hour, tahimik sa loob. Walang nagsasalita ng malakas. Walang gumagamit ng telepono. Karamihan ay tahimik na nagse-cellphone o nagbabasa ng libro. At higit sa lahat, perpektong malinis ang loob ng tren. Walang basura sa sahig, malinis ang upuan, makintab ang mga handle, walang graffiti o pinsala. Bulong ni Beverly. Ang New York subway ay maingay, madumi, punit ang upuan, puno ng basura ang sahig, at minsan may rat pa. Ngunit ito ay parang bagong sasakyan. Dumating kami sa Ayala. Nag-elevator kami para makalabas sa itaas. Sa harap ng elevator, nakita namin ang isang dalagang babae na nagpabaya sa elevator nang makita kami.
Sige po, mauna na po kayo, sabi niya sa Ingles. Bumulong si Margaret. Sa Amerika, ang mga bata ang nauuna at ang mga matatanda ay huli. Anong klaseng edukasyon ang mayroon ang mga taong ito? Lumabas kami sa kalye ng Ayala, Makati. Alas, 9 ng umaga, abala sa mga commuters at shoppers at nanigas silang lahat. Sa iba't ibang parte ng kalye, may mga matatandang babae na sa tingin ko ay nasa 70s at 80s ang naglalakad ng masigla. Lahat sila ay nakasuot ng malinis na damit, tuwid ang postura at puno ng kumpiyansa. Tinitigan ni Catherine ang isang matandang babae. Ang babae ay sa tingin ko ay malapit ng mag-80, ngunit nakasuot siya ng pink blouse at black skirt, may handbag at naglalakad ng eleganteng tuwid ang likod. Nanginginig ang boses ni Catherine. Tingnan niyo ang babaeng iyon. Kaedad namin o mas matanda pa. Ngunit ang confidence na iyon, ang posture na iyon, ang elegance na iyon, at higit sa lahat, nag-iisa siyang naglalakad sa siyudad ng walang takot. Sa New York, sa edad namin, hindi kami makakalabas ng mag-isa dahil sa takot. Palaging may kasama o kaya naman ay door-to-door car. Itinuro ni Elizabeth ang isa pang matandang babae. Iyong babae doon. At iyon din, nag-iisa silang naglalakad ng dignidad, namimili, pumapasok sa cafe. Walang sinuman ang nagtatarget sa kanila. Walang sinuman ang nagbabalewala sa kanila. Umiyak si Beverly. Ito ang tunay na kalayaan. Ang kalayaan na hindi nabibili ng pera sa New York. Habang naglalakad, naghihintay kami sa traffic light sa isang intersection. Lumabas ang isang visually impaired na tao, may puting tungkod, isang 70 taong gulang na lalaki. Nang maging green ang signal, natural na lumapit ang isang Filipino office worker at nag-alok ng braso. Ang visually impaired na lalaki ay kinuha ang braso ng nasanay at sabay silang tumawid sa pedestrian lane ng ligtas. Nang makarating sila sa kabilang gilid, bahagyang yumuko ang office worker at umalis na parang walang nangyari. Tulala si Margaret. Walang sino man ang humiling sa kanya. Natural at kusang loob siyang tumulong. Ipinaliwanag ko. Sa Pilipinas, ang pagtulong sa mga nangangailangan ay hindi isang espesyal na bagay, kundi isang bagay na natural at dapat gawin. Umiiyak si Elizabeth. Sa New York, lahat ay para sa sarili nila. Walang sino man ang tumutulong sa iba. Cold ang mga tao, ayaw makisali. Alas, 10 ng umaga, pumasok kami sa isang boutique ng high-end skincare sa Greenbelt. Ang loob ng tindahan ay maganda, parang museum. Isang babaeng staff na sa tingin ko ay nasa late 50s ang bumati sa amin sa perpektong Ingles. Good morning po. Ano po ang kailangan ninyo ngayon? Sabi ni Catherine, kami ay nasa 70s na, baka huli na. Pero mayroon ba kayong mairekomenda? Ngumiti ng mainit ang staff. Hinding-hindi po huli. Sa edad na 70s, may sariling kagandahan po ang inyong balat. Tutulungan po namin kayong ilabas ang kagandahang iyan. Gumugol siya ng 30 minuto para maingat na suriin ang balat ng bawat isa. Ginamit niya ang magnifying glass, sinukat ang moisture content at kinumpirma ang skin type at nakakagulat. Hindi niya kami pinilit na bumili ng mamahaling produkto. Sa halip, sinabi niya, ang mid-range na produkto na ito ang pinakaangkop sa inyong balat. Hindi ibig sabihin na ang mamahaling produkto ay palaging ang pinakamahusay. Ang mahalaga ay kung angkop ba ito sa inyong balat. At maingat niyang itinuro ang skincare routine para sa 70s na balat. Ito sa umaga, ito sa gabi, ito minsan sa isang linggo. Kailangang maglagay ng sunscreen araw-araw. Humanga si Elizabeth. Sa department store sa New York, palaging ang pinakamahal na produkto ang irerekomenda ng staff, hindi para sa benepisyo ng customer, kundi para sa kanilang commission. Ngunit dito, sinsero silang nag-iisip para sa amin. Sa huli, sinabi ng staff, mga ma'am, walang edad ang kagandahan, ang mahalaga ay ang alagaan ninyo ang inyong sarili. May sariling glamour ang 70s, mangyaring ipagmalaki po ninyo ang inyong sarili. Umiyak si Catherine. Walang sinuman ang nagsabi sa amin yan. Sa New York, ang babae na nasa 70s ay invisible. Walang sinuman ang tumitingin sa amin. Walang sinuman ang umaamin sa aming kagandahan. Ngunit dito, sinsero nilang gustong pagandahin kami sa edad na 70s. Nag-book ako ng isang tradisyonal na Filipino fine dining restaurant sa Makati.
Pagpasok namin, sinalubong kami ng restaurant manager na nakasuot ng Filipiniana. Tuwid ang kanyang likod, may calm smile at perpekto ang gesture. Bulong ni Catherine sa akin. Ang babaeng iyon, mas matanda pa sa amin. Ngunit ang ganda na iyan, ang dignidad na iyan, ang posture na iyan, ano ang nagawa naming mali? Nang dalhin kami sa private room, maingat na tinanong ng manager ang kalagayan ng kalusugan ng bawat isa. May allergy po ba kayo? May diet restriction po ba kayo? Nanginginig na nagsalita si Beverly na may diabetes. May diabetes ako. Kailangan kong iwasan ang asukal. Ngumiti ng may pagmamalasakit ang manager. Naiintindihan ko po. Sasabihan ko po ang chef na maghanda ng espesyal na menu na may low sugar. Wala pong extra charge. Sabi rin ni Margaret na may high blood pressure. Kailangan kong iwasan ang asin. Naiintindihan ko po. Maghahanda po kami ng pagkain na may low sodium gamit ang likas na lasa ng sabaw, broth. Nagpatuloy si Elizabeth na may sakit sa puso. May problema ako sa puso kaya kailangan kong bawasan ang fat. Naiintindihan ko po. Maghahanda po kami ng menu na low fat, nakatuon sa steamed na pagkain. Lahat ay nagulat. Walang masamang mukha sa special order. Walang extra charge at sa halip ay masaya silang umasikaso. Pagkatapos ng 20 minuto, dinala ang pagkain. Nawalan kami ng salita. Ang bawat ulam ay inayos na parang masterpiece ng sining. May kasamang seasonal na bulaklak at bawat plato ay iba-iba at magkakaugnay. Ang diabetic meal ni Beverly, low salt meal ni Margaret at low fat meal ni Elizabeth ay hindi mukhang restricted diet kundi inayos ng maganda at nakakagana tulad ng ibang pagkain. Kinuha ni Elizabeth ang chopsticks gamit ang nanginginig na kamay at kumain at umagos ang kanyang luha. Ito. Nagsimulang kumain ang iba pang miyembro at lahat sila ay umiyak. Umiiyak si Beverly. 10 taon na akong nasasaktan sa pagkain mula nang ma-diagnose ako ng diabetes. Ang diabetic food sa Amerika ay walang lasa, parang parusa. Ngunit ito, napakasarap at napakaganda. Ang sarap pala kumain ng ganito kasaya. Umiiyak din si Margaret. Ang low salt ko ay mayaman pa rin sa lasa. Ang lalim ng umami ng sabaw. Ang lasa ng ingredients. Napakabigat ng lasa sa Amerika. Pagkatapos ng pagkain, muling lumabas ang manager at nagbigay ng maliit na balot sa bawat isa. Ito po ay dessert para sa aftertaste. Para po sa diabetic, naghanda po kami ng espesyal na sugar-free. Nanginginig na binuksan ni Beverly ang balot. Sa loob, may magandang Filipino delicacy, ginawa ng napakaganda kahit sugar-free. Tumayo si Beverly at yumuko ng malalim sa manager. Salamat. Tinrato mo ako bilang isang tao, hindi bilang isang biktima ng sakit kundi bilang isang babae. Ngumiti ng may pagmamahalang manager. Lahat po kayo ay espesyal. May sakit man o wala, bawat isa po sa inyo ay karapat-dapat tumanggap ng pinakamahusay na hospitality. 4:00 ng hapon, habang naglalakad kami, may biglang nangyari. Nadapa si Elizabeth sa isang raised pavement at natumba, 75 taong gulang. Tinamaan ang tuhod at hindi siya makatayo. Nagmamadali akong tumawag sa 112. Ang operator ay sumagot sa perpektong Ingles. Kinumpirma ang eksaktong lokasyon at sinabing ipadadala agad ang ambulance. Agad na nagtipon ang mga passers-by sa paligid. Isang lalaki na nasa 50s ang nagtanggal ng jacket at inilagay sa ilalim ni Elizabeth. Isang babae na nasa 30s ang nag-alok ng tubig mula sa kanyang pet bottle. Isang matandang babae na nasa 70s ang marahang humawak sa kanyang kamay at nagbigay ng encouragement sa Ingles. It's okay, ma'am. Kaya mo yan. Walang sino man ang kumuha ng litrato gamit ang cellphone. Walang nagpakita ng inis o abala. Lahat ay sinserong nag-alala. Sabi ni Catherine sa akin, sa New York, walang tutulong. Lahat ay kukuha lang ng video at ipopost sa SNS. Ngunit dito, 5 minuto ang lumipas, dumating ang ambulance. 3 paramedics. Nagtrabaho sila ng may perpektong teamwork. Isa ang nagkumpirma ng kalagayan ni Elizabeth, isa ang sumukat ng vital signs, at isa ang nagpaliwanag sa amin ng sitwasyon sa Ingles.
Tila nauntog ang tuhod niya, posible ang bali. Kailangan niya ng detailed check-up sa ospital. At ang pag-aalaga nila kay Elizabeth habang inilalagay siya sa stretcher ay nakakagulat na maingat. Masakit po ba? Saan po ang pinakamasakit? Igagalaw po namin ng bahagya ngayon. Kung masakit po, sabihin niyo po agad. Ang pag-aalaga sa matatanda ay makikita sa bawat galaw. Ang loob ng ambulance ay puno ng latest medical equipment. Sabi ni Margaret sa akin, ang ambulance sa New York ay luma at madumi at hindi kumpleto ang gamit. Ngunit ito ay may latest equipment na parang ospital. Dumating kami sa ospital, St. Luke's Medical Center, Global City, 18 minuto pagkatapos tumawag. Sa entrance ng ospital, may mas matinding sorpresa. Sa emergency reception, may dedicated counter para sa foreign patients. At may staff na naghihintay na fluent sa Ingles. Ano po ang inyong pinsala? May insurance po ba kayo? Kaya po naming asikasuhin ang US insurance. Lahat ng procedure ay hindi kapani-paniwalang smooth. Ang mga papeles ay minimal at digitalized. At pagkatapos ng 10 minuto, dinala kami sa examination room. Pagpasok namin sa examination room, may isang orthopedic surgeon na sa tingin ko ay nasa 40s ang naghihintay. Nakakagulat, siya ay fluent sa Ingles. Magandang hapon, ako po si Dr. Santos, orthopedic surgeon. Nag-training po ako sa Harvard University. Huwag po kayong mag-alala. Ibibigay po namin ang pinakamahusay na treatment. X-ray, MRI, lahat ng tests ay natapos sa loob ng 30 minuto at lumabas agad ang resulta. Sa kabutihang palad, walang bali, knee bruise lang at slight sprain. Gagaling sa loob ng 2 linggo. Pagkatapos ng treatment, gamot sa sakit at cold compress, nagpunta kami sa billing at nanigas silang lahat. Ambulance, consultation, X-ray, MRI, prescription total na 20,000. Humigit kumulang 350. Nanginginig ang boses ni Catherine. Hindi totoo yan. Sa New York, ang ambulance pa lang ay 3,000 na. Ang bayad sa ospital ay minimum na 10,000. Ang total ay labing 13,000. Ngunit ito ay 350? Tinanong ni Margaret ang babae sa cashier. Ito ba talaga ang total cost? Wala bang extra charge dahil dayuhan kami? Ngumiti ng may pagmamalasakit ang babae sa cashier. Opo, ito po ang lahat. Sa Pilipinas, pareho po ang bayad sa dayuhan at Pilipino. Wala pong discrimination. Umiyak si Elizabeth. 40 taon nagtrabaho ang asawa ko bilang cardiologist. Ang ospital niya ay naniningil ng milyon-milyong piso sa pasyente. Nahihirapan ang insurance company at ang pasyente. Ngunit akala namin ay tama iyon. Ngunit dito, makakatanggap ka ng pinakamahusay na treatment sa halagang 350. Ano ba talaga ang ginawa namin na mga Amerikano? Nang umalis sila sa ospital, lahat ay tahimik at nagsalita si Catherine. Ayaw ko nang bumalik sa Amerika. Gusto kong manirahan dito. Dito, tinatrato kaming tao. Kahit tumanda kami, mamumuhay kami ng may dignidad. Tumango ang iba pang 11. Nagpatuloy ang sorpresa at paghanga sa ika-3, ika-4 at ika-5 araw. Ang convenience ng 7-Eleven, ang kaligtasan ng 24 oras na operasyon, ang kabaitan ng mga staff, ang kagandahan ng mga parke, ang sigla ng mga matatandang nag-eehersisyo, at higit sa lahat, ang dignified na paglalakad ng mga babaeng nasa 80s, nag-iisa at may kumpiyansa. Gabi ng ika-5 araw, bago umuwi. Pumunta si Catherine sa kwarto ko. Ate Maya, may kailangan akong sabihin. Umupo siya ng may seryosong ekspresyon. Nag-usap kaming 12. Pag-uwi namin sa Amerika, ilalantad namin ang lahat ng karanasan na ito. Kakausapin namin ang media, kakausapin namin ang mga politiko, sasabihin namin ang katotohanan sa lipunang Amerikano. Tinakot kami na ang Amerika ang pinakamayamang bansa sa mundo. Ngunit kasinungalingan iyon, ang tunay na kayamanan ay hindi pera. Ito ay kaligtasan, kalayaan, dignidad, at ang pagtrato sa kapwa-tao. Mayroon iyan sa Pilipinas. Walang iyan sa Amerika. Kailangang malaman ng mamamayang Amerikano ang katotohanan ito. Kinabukasan, nagtungo kami sa Clark International Airport. Umiyak ang lahat. Ayaw naming umuwi. Gusto naming bumalik. Ito ang aming pangalawang tahanan. Sa huli,
sinabi ni Catherine. Ate Maya, mangga ako ka. Babalik kami at magdadala kami ng mas maraming Amerikano. Ipaparanas namin sa mas maraming tao ang katotohanan ito. Umalis ang eroplano. Tinitigan ng lahat ang skyline ng Maynila sa bintana hanggang sa huli. Kinabukasan pagdating sa New York, nagdaos ng press conference si Catherine, The New York Times, CNN, NBC, lahat ng pangunahing media ay nagtipon. 72 taon na akong naniwala na ang Amerika ang pinakamahusay sa mundo. Ngunit 5 araw sa Maynila ang tuluyang nagpabagsak sa paniniwalang iyan sa Amerika. Ang 70 taong gulang na babae ay hindi makakalabas ng mag-isa sa gabi. Ngunit sa Maynila, ang 80 taong gulang na babae ay nagpapasyal sa aso hating gabi. Sa Amerika, ang ambulance at ospital ay maniningil ng mahigit 1,10,000. Ngunit sa Maynila, makakatanggap ka ng pinakamahusay na treatment sa halagang $350. Sa Amerika, ang matatanda ay itinuturing na abala. Ngunit sa Maynila, ang matatanda ang pinakaiginagalang. Nilinlang tayo ng ating bansa. Ano ang tunay na developed country? Ang Maynila ang nagturo sa amin. Ang press conference na ito ay nagdulot ng shockwave sa buong Amerika. Kinabukasan, ganito ang nakasulat sa front page ng The New York Times. Ang kayamanan ng Amerika ay ilusyon. Ang tunay na kayamanan ay nasa Maynila. Nagbigay ng testimony si Margaret sa US Senate Judicial Committee. 40 taon kong ipinagtanggol ang sistema ng hudikatura ng Amerika. Ngunit ngayon, sinasabi ko, kung ikukumpara sa sistema ng lipunan ng Pilipinas, ang Amerika ay isang failed state. Nagbigay ng testimony si Elizabeth sa Healthcare Reform Committee. Ang asawa ko ay isang cardiologist. Naniningil siya ng milyon-milyong piso sa mga pasyente. Akala namin ay tama iyon. Ngunit nang makita namin ang sistema ng healthcare ng Pilipinas, nalaman namin na nagkamali kami. Ang testimony na ito ay nagdulot ng debate sa reforma ng sistema ng healthcare sa buong Amerika. Pagkatapos ng 3 buwan, nagdesisyon ang US Senate na magpadala ng delegation para imbestigahan ang sistema ng lipunan ng Pilipinas. Nagpadala ang New York City ng 10 police officers sa Maynila para aralin ang safety system. Pagkatapos ng 1 taon, bumalik si Catherine at ang 12 kasama niya kasama ang kanilang pamilya bumalik sa Maynila. Sa pagkakataong ito, 2 linggo ang stay nila at sinabi nila, ito ang aming pangalawang tahanan. Gusto naming gugulin ang huling oras ng aming buhay dito. Ang kuwentong ito ay patuloy na ikinukuwento sa Amerika. Ang kuwento ng 5 araw kung saan nagbago ang pananaw sa buhay ng 12 mayayamang babae sa New York sa Maynila. Dito na nagtatapos ang kuwento ngayon. Ang nakakagulat na 5 araw na naranasan ng mga upper class na babae sa New York sa Maynila at ang unprecedented impact nito sa lipunang Amerikano. Ano ang masasabi ninyo? Mag-iwan ng comment para suportahan ang bida ng kuwento. Kung nagustuhan ninyo ang kuwentong ito, paki-like at subscribe. Salamat sa panonood.